Magandang umaga po sa ating lahat. Muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyo na binigay sa atin upang tayo magpagpuri sa Diyos, sumamba, pasalamat at sa umagang ito ay bagamat tayo nandito sa pandemic, hindi po ito hadlang para magpatuloy po tayo sa ating gawain. Nais ko po samahan po ako sa umagang ito sa pag-umpisa po ng ating gawain. Ating pong basahin ang sinasabi po dito sa aklat po ng mga awit 89, talatang 1 hanggang 8. Mga awit 89, talatang 1 hanggang 8. Ito po sinasabi, pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw at sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig na walang katapusan, tintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David mong hirang at ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo ay laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Nagpupuri silang nilikha sa langit. Ang iyong ginawa ay siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inahawit. O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay may papantay? Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. O Yahweh, na makapangyarihang Diyos, O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos. Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo ay sadyang lubos-lubos. Purihin ang kanyang mga salita. Tayo po manalangin. Aming Diyos, na dakila sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon ito na binigyan niyo po sa amin upang kami magsama-sama at magpuri po sa inyo, Panginoon. Itaas ay iyong kadakilaan, ay iyong pagmamahal po sa amin. Ikaw ay nag-iisang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang aming Diyos na sasambahin. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo na bigyan ka namin ng aming pong mga awitin na ako bibigay po sa inyo ng kasiyahan. Nagmumula po sa aming mga puso, sa aming mga bibig, Panginoon, bilang aming pasasalamat sa inyo sa iyong pagmamahal na ipinungo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na aming po rin alalahanin ang ginawa ng iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Ganun din po, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, bangunahan mo ang aming pong tagapagsalita sa umagang ito. At naman po, Panginoon, na aming pong pag-aaralan, matututunan sa umagang ito. Dawa, Panginoon, ito maging inspirasyon po namin sa aming tinatahak dito po sa mundong ito. At lalo pa kami, Panginoon, lumalim sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa nag-iisang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po, Panginoon, na aming pong dalangin, ipapupuri sa pangalan lang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at para po sa ating pagpapatuloy sa ating pagpapaalala sa ginawa ng ating Panginoon. Sa lahat ng bagay ay laging pinapakita at pinapadama sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. At nung nagkasala sila Eva at Adan, pinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig kay Eva at kay Adan. Sila'y binigyan niya ng damit na gawa sa balat ng hayop. At ang mga Israelita naman ay pinakita rin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa kanila nang sila'y tinulungan makalabas sa Ehipto. At kung ating makikita ang istorya na yon ay sila'y ginabayan at di pinabayaan ng ating Panginoon. Nais ko po makibukas po kayo sa akin sa Roma 5:8. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi
Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ito yung isa sa wagas na pag-ibig na ginawa ng ating Panginoon, na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa atin upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan at maging kasama niya tayo sa kanyang kaharian. No? Sa panahon na yun, pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin na ibinigay niya ang Panginoong Hesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo, maligtas tayo sa ating mga kasalanan. At hanggang ngayon, sa ating panahon po, ay pinaparamdam pa rin sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Sa kabila man na may pandemya na tayong pinagdadaanan ngayon, at lubos tayong nagdadalangin sa Panginoon, andyan pa rin ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Di tayo pinababayaan na magkaroon ng sakit. Patuloy na kalakasan, patuloy na paggabay, at patuloy na binibigyan tayo ng pangangailangan natin sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pag-ibig na wagas, pag-ibig na hindi namin mararamdaman sa iba, pag-ibig na hindi kayang suklian, pag-ibig na hindi kayang bayaran ng anumang bagay dito sa mundo. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na meron kami. Salamat sa aming Panginoong Hesukristo na ibinigay niyo po sa amin upang kami maligtas sa aming mga kasalanan at kami maging parti ng inyong pamilya at maging anak ninyo, Panginoon, at makakasama kami sa inyong kaharian. Salamat po sa pag-ibig na ito, sa patuloy na pagmamahal niyo sa amin ng walang sawa. Mihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagagawa. At patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, sa inyo, nakagalingan sa mga may sakit, at patuloy paggabay sa amin sa mga pang-araw-araw naming gawain, sa mga kapatid namin na nagtatrabaho sa labas, bumabiyahe sa labas, patuloy na pag-iingat po sa kanila, Panginoon, na kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Muli sa mga oras na ito ay muli nating alalahanin ang isang napakahalagang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Muli nating alalahanin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang sakripisyo para lang po tayo magkaroon ng kaligtasan. Nais ko pong po natin ang ating Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Roma 5, mga talatang 7 hanggang 11. Roma 5, talatang 7 hanggang 11. Ito pong sinasabi, mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang tao matuwid. Kahit na maaaring may mga ahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Lamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong pilak na maligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At nung lamang iyan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Purihin ang Kanyang mga salita. Alam po ninyo, napakahirap na siguro sa isang tao na ibigay ang kanyang buhay para sa isang matuwid, di ba? Merong siguro mangangahas nito na ialay ang kanyang buhay sa isang mabuting tao. Pero bihira, diba, kaya nga mahirap sa isang tao ang gawin ito na ialay ang kanyang buhay. Pero how much more kung ialay ng isang tao ang kanyang buhay sa isang makasalanan? Diba? Parang napakahirap gawin na ibigay mo yung buhay mo para sa isang makasalanan ng tao. Kaya sabihin natin ito, halimbawa yung mahal sa buhay, nagkasala, nasintensyahan, nakulong, umamatay sa sita elektrika. Hindi mo pwedeng ipalit yung buhay mo sa tao nito. Na ikaw ang magsasubstitute sa kanya, ikaw nang parusahan, ikaw nang mamamatay para sa kanya bilang isang makasalanan. Ito inaalaw ng lipunan sa atin. Hindi mo pwedeng ikaw magpapagpalit sa isang makasalanan. Hindi pwedeng ikaw magpakulong para sa kanya. Pero sa Diyos, inaalaw nito ng Diyos. Unang-una, hindi po tayo qualified sapagkat tayo ay makasalanan. Lahat ay makasalanan at hindi tayo umabot sa kawaltian ng Diyos. Roma 3:23. Wala po tayong karapatan na patawad po yung ating kasalanan. Sapagkat tayo ay makasalanan mula po tayo pa ay pinanganak. Pero sabi nga rito, ngunit pinatunayan, sa verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan. Namatay siya para sa ating mga makasalanan. Siya lang po yung qualified ng magsakripisyo, ng mag-substitute para sa ating kasalanan sapagkat siya kailanman hindi nagkasala. Mula pa lang ng kanyang kapanganakan, walang dungis ng kanyang buhay hanggang sa kanyang naglaki. Wala siyang ginawang kasalanan. Isang banal, matuwid. Siya lang ang may karapatan para sa ating kasalanan. Sabi nga dito sa verse 9, lamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, ang lalong tiyak na maligtas tayo sa puot ng Diyos. So dahil sa kanyang dugo, tayo maliligtas sa puot ng Diyos. Daratok ka. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nagkaroon tayo ng peace with God. Dahil tayo napatawad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo para sa atin. Verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. So
So dati daw tayo mga kaaway ng Diyos. Hindi tayo makalapit sa Diyos sapagkat naputol ang ating ugnayan sa Diyos nang tayo ay naging makasalanan. Mula pa sa ating kapanganakan, tayo na po ay may bahid ng kasalanan. Kaya tayo naging kaaway ng Diyos. Subalit dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang inalay na dugo para sa atin, muli tayo naging karoon ng kaugnayan. Muli tayo naging kaibigan ng ating Diyos. Sa verse 11, sabi po ito, hindi lamang yan tayo nagagalit dahil sa naginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat dahil sa kanya, itinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ito napakaganda. Dahil sa kanyang kamatayan, tayo muling naging tinanggap bilang kaibigan ng Diyos. Lahat tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesus bilang sariling tagapagligtas ay muling tinanggap bilang mga kaibigan. At nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng assurance ng salvation. Kaya nga napakalaga po ng ating inaalala sa umagang ito. Ang pag-aalala sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Pag-aalala sa kanyang dakilang pag-ibig upang tayo lang po ay magkaroon muli ng ugnayan sa ating Diyos Ama. Maaaring napakahirap sa ating Panginoong Yesus ang kanyang ginawa sapagkat buhay niya pinag-inalay para sa ating mga makasalanan. Napakabuti ang ating Panginoon. So sa umagang ito, muli natin balik-balikan ang isang napakadakilang ginawa natin Panginoon. Ialay ang kanyang dugo, inalay ang kanyang sarili upang tayo lamang ay magkaroon ng kapatawaran. Mapawalan sala ang ating mga kasalanan at maibalik muli ang ating ugnayan sa ating Diyos Ama. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat. Isang napakagandang bagay po ito sa amin. Sa umagang ito, na alalahanin ang iyong kadakilaan. Alalahanin ang iyong sacrifices para sa amin. To remember, O Lord, the goodness of God. To remember the thy loving kindness, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Kristo na nag-alay kanyang dugo para sa amin. Tinanggap kami muli ng aming Panginoon Diyos na muling magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Tinuring na kaibigan na dati kami mga kaaway. Ito'y dahilan sa aming Panginoon Jesus na siyang gumawa ng paraan upang kami mapawalang sala. Siyang gumawa ng paraan upang kami magkaroon ng kaligtasan. Salamat muli, O Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa isang napakadakilang ginawa mo para sa amin. At aming itong ulit-ulitin at palagi namin alalahanin ang isang napakalagang bagay para sa amin. Salamat po muli, O Diyos, aming Panginoong Jesus. Amen.
Isang magandang umaga po sa bawat isa. Nais ko lamang pong magbahagi ng ilang talata dito sa Biblia bilang pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Juan, Kabanata 4, talatang 7 hanggang sa mga sumusunod. Inuulit ko po sa Aklat ng Juan, Kabanata 4, talata 7 hanggang sa mga sumusunod. At ang title po nitong chapter na to, si Jesus at ang babaeng taga Samaria. Tumuloy ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga Samaria para umigib. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pwede bang makiinom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo at ako isang Samaritano." At babae pa, "Bakit po kayo nakikiinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lamang ang ipagkakaloob ng Diyos at kung sino ang makikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghihingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay." Sinabi ng babae, "Malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninunong si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito uminom nung unang araw." Sumagot si Jesus, "Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero ang sino mangiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na nagbibigay buhay ng walang hanggan." Sinabi ng babae, "Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi ninyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pumarito para umigib." Maraming salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. At kung ating pagbubulay-bulayan po ang ating binasa ngayong umaga, ay meron po tayong tatlong bagay na makikita. Una po, ang babaeng taga Samaria. Pangalawa, ang tunay na nanghihingi. At pangatlo, ang tubig na nagbibigay buhay. Doon muna tayo sa una, ang babaeng taga Samaria o ang babaeng Samaritana. Kung titingnan po natin sa verse na ating binasa, si Jesus po ay isang Hudyo at ang babae naman po ay isang Samaritana. At alam ko sa panahon po nila na hindi po nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. At dito pa lang po sa part na to, makikita na natin na ang pagliligtas sa atin ng Panginoon na hindi pinipili kung anong nasyonalidad ka. Hindi porkit ikaw ay isang Hudyo, ikaw lamang ang ililigtas ng ating Panginoon, kundi ang pagliligtas niya sa atin o ang pagpapako sa krus ay hindi lang pinipili ang mga tao na dapat iligtas, kundi para yun sa lahat. At nasa sa atin na lamang po yun kung tatanggapin natin yung bagay na yun. Pangalawa naman po, ang tunay na nanghihingi. At alam po natin sa sitwasyon na to na sinabi ni Jesus na kung pwede man siya humingi ng tubig para uminom. At naku-curious yung babae o nagtataka siya na kung paano si Jesus makakainom doon. Napakalalim ng balon at higit sa lahat wala siyang panalok. At sinasabi dito ng ating Panginoon na alam po natin ang babaeng yun ay hindi lubos na kilala ang ating Panginoon. Kaya hindi niya alam kung sino yung nanghihingi sa kanya. At makikita po natin dito na hindi po talaga ang ating Panginoon ang tunay na nanghihingi, kundi ang babaeng yun. Kasi makikita natin sa kanya na hindi niya alam kung ano yung kailangan niyang inumin. Pangatlo naman po, ang tubig na nagbibigay buhay. Sinasabi naman po dito na kanina doon sa babae, sinabi niya na kapag uminom ka ng tubig na yan, muli ka naman mauuhaw. Pero sinabi ng ating Panginoon dito na kapag ikaw ay humingi ng tubig na ibibigay ko, ay hindi ka na muling mauuhaw. Bakit mga ba sinabi dito na hindi na muling mauuhaw? Dahil ang tubig na to ay nagbibigay buhay para sa lahat. At yun yung isang bagay na maganda na dapat natin tinanggap sa ating Panginoon. Alam po natin na mga literal na tubig na ating iniinom ay muli tayong mauuhaw kapag tayo ay napagod. Pero ang tubig na ibibigay ng ating Panginoon, which is ang buhay na walang hanggan, kahit kailan ay hindi na tayo mauuhaw kailanman. Kaya dapat natin pasalamatan ng ating Panginoon dahil hindi lang literal na tubig ang binigay niya sa atin, kundi yung tubig na nagbibigay buhay. At ngayon, tayo ay nakakasamba sa Kanya. At alam po natin na meron tayong kasiguraduhan ng kaligtasan. Maraming salamat po sa pag-aalaala natin ng salita ng ating Panginoon. Bago po natin tanggapin ang tinapay at saro, tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpapasalamat dahil nabigyan ka namin ng kapurihan sa umagang ito sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng iyong salita. Maraming salamat dahil ipinakita mo noong nabubuhay ka ang tunay na pagmamahal sa amin na hindi namin kayang tumbasan. Dahil
Pinakita mo dito na ikaw mismo ay iaalay mo ang sarili mong buhay para kami ay maligtas, na dapat kami ang mahirapan, na dapat kami ay masaktan, dapat kami ang makaranas ng mga paghihirap, pero inako mo ito para kami ay maligtas. Maraming salamat sa kaligtasan na aming tinatamasa ngayon, at nawa, Panginoon, hindi namin ito sayangin, at sa halip ay hintayin namin ang iyong pagdadating, dahil alam po namin yun ang isang pinakamahalagang bagay na dapat ginagawa namin. At pinapanalangin po namin ang tinapay at saro, ang tinapay na sumisimbolo sa inyong katawan na naghirap sa krus ng Kalbaryo upang kami ay luminis, at ang saro na sumisimbolo ng iyong dugo bilang umagos sa krus ng Kalbaryo para ang dati naming puso na marumi ay mahugasan ng dugo mo at maging malinis na. At nawa, siyasatin mo ang puso ng bawat isa na tatanggap nito, at nawa hindi po kami gumawa ng hatol sa aming sarili. Ito po ang aming dalangin na may papurit pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen.
ay isang Diyos na buhay who created all these things that we see. Ang sabi nga ng awit, ang ating Diyos ay hindi ginawa ng kamay. Walang kukuha, walang lumikha sa ating Diyos. Hindi siya nagdidepende sa tao. Hindi siya nagdidepende sa tao. Kaya siya ang ating Diyos, mga panaligan. Siya ang ating kaisa-isang Diyos. Sabi nga mga
patuloy tayong magsama-sama na magpuri at umawit ng mga awiting papuri para sa ating Panginoon. Para po sa ating unang awit, ang sabi po dito, merong tanong, kapag daw ba ang pangalan, pag tinawag, tutugon at tutugon ka ba? Sabi niya, when the roll is called up yonder, nandun po ba tayo? The trumpet of the Lord shall sound, the king shall be no more, and the morning brings eternal bright and clear. When the sable birds shall gather all around the outer shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudy morning, when the day in Christ shall rise, and the glory of His resurrection begin, when His chosen ones shall gather to their home beyond the sky, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. And when all is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw po na ito ay linggo na naman. At para po sa tema sa buwan ito na Kingdom Citizenship. At nung nakaraang linggo po ay sa pangunguna po ni kapatid na Brian ay kanyang tinalakay ang Instruction for Men. Sa umaga pong ito, ating talakayin ang Instruction for Women. Para po sa teksto sa umaga pong ito, nais ko pong makibasa po kayo sa akin dito po sa Tito 2 verses 3 to 5. Tito chapter 2 verses 3 to 5. At ito po ang sinasabi. Sabihan mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal. Hindi mapanirang puri ni paalipin sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan upang kanilang maturuan ang kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa. Ibigin ang kanilang mga anak. Maging matino, dalisay, masipag ang sa gawaing bahay. Mabait na nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag malapastangan ang salita ng Diyos. Ayan po. Bago tayo magsimula, atin po munang alamin kung saan po yung nagsimula ang babae, kung ano ang origin ng babae.
sinasabi po dito sa Genesis 2 verses 21 to 23, ito po ang sinasabi, Genesis 2:21 to 23, at kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na yun ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagmula. Ang babae tinutukoy po dito ay si Eva, ang kauna-unahang babae na nilikha ng Diyos galing sa tadyang ng lalaki. Unique ang pagkagawa sa kanya. Unique ang paraan ng pagkagawa at paglikha sa kanya ng Diyos. Nagkaroon po ng isang pelikula si Mel Gibson at si Helen Hunt na pinamagatang What Women Wants. Isang lalaki sa pamamagitan ng isang aksidente ay nalaman niya o naririnig niya kung ano ang mga iniisip ng babae o yung kanilang mga thoughts. No? Kahit na hindi nagsasalita ang babae, kung ano yung iniisip nito, naririnig niya. Pero ito ay isang pelikula lamang. So, ano nga ba ang mga nasa isipan ng babae? At ano nga ba yung mga ugaling meron sila? Atin pong sandaling talakayin. No? Nagtala po ako dito, naglista po ako dito. Mga hihiwagang mga ugali ng mga babae. No? Una, tamang hinala. No? Minsan ang mga babae, mga tamang hinala. Pag may nakita silang ka-text ng kanilang asawa o kanilang boyfriend, minsan nakita mo yung mata nila, ali-alikid na yan, mag-iimbestiga na yan, titingnan kung ano kung sino yung ka-text, sino yung kausap ng kanilang mahal sa buhay, ano? Silosa, isa po yan. Matingin ka lang sa ibang tao, sasabihin nun may gusto ka na rito, may ano ka na dyan, no? Conscious sila sa kanilang amoy. No? Konting amoy lang, mga ganun lang, konti, makikita mo, magpapalit na yan ng damit. Nervyosa. Kadalasan ng mga babae, nervyosa. No? At napapansin ko pag ninenervyos sila, minsan kinakausap nila yung sarili nila. Parang ganito, napatay ko ba yung kalan? Nabunot ko ba yung plancha? Naila ko ba yung pinto? Yung mga ganong bagay, ano? Madalas, ayan po yung nasa isip ng mga babae, no? At isa pa sa mga mahiwaga sa akin, ano po, yung matagal maligo ang mga babae. No? Ano bang meron? Bakit matagal maligo ang mga babae? At matagal magbihis. No? Meron silang 5-minute rule. Tapos ka na ba? Sa dali lang 5 minutes pa. Pagkaraan ng 5 minutes, tanungin mo uli sila. Mamaya na 5 minutes more, no? Ganun po sila. Matagal magbihis at meron silang 5-minute rule. Ang susunod naman po kunwari po, may tampo o galit ang kanilang asawa o kanilang boyfriend, kailangan mas galit sila. No? Napapansin ko po yan sa iba. No? Sa ibang mga tao. No? At isa po yan sa mga halimbawa. At lastly, napansin ko po sa kanila is yung ganito po. Pag nagtanong ka sa kanila, pag nagtanong sila sa iyo, yung conscious sila sa kanilang katawan, sa tanongin nila, maganda ba ako? Siyempre sabihin mo, maganda siya. Binubola mo naman ako . Ganun po yung sasabihin nila. O kaya naman po pag nagsabi ka naman ng alam mo, pumapangit ka na. Alam mo, tumataba ka na. Magagalit naman sila. So, ano ba yung paraan na gusto mong sabihin namin mga lalaki sa inyo? Maganda ka pero pangit ka? No?
Yung ganun ba, napakahirap nilang ispilingin, napakahirap nilang unawain. Meron po akong isang napanood na video clip na pinagkumpara niya ang brains of men and brains of women. Ang sabi niya po, ang brain daw po ng mga lalaki ay pinupuno ng mga boxes. Yan. At ang mga boxes na ito ay may kanya-kanyang laman. May mga kanya-kanyang topic na laman. May box para sa trabaho, may box para sa pera, may box para sa asawa, may box para sa mga biyanan, may box para sa girlfriend, no? May box naman para sa nanay mo, o sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, may mga ganon. At kung sakaling may pag-uusapan, ang lalaki, kukuhanin niya yung box na ito, no? Kukuhanin niya yung box na ito, dahan-dahan niyang kukuhanin, no? At bubuksan niya ito ng dahan-dahan, at pagbukas nito, ang pag-uusapan dito kung ano lang yung laman ng box. At pagkatapos pag-usapan, ay isasara niya ito at itatabi ng dahan-dahan na huwag mabunggo o huwag mahawakan ang ibang box. Ang rule dito ay not to touch the box. Kung ano lang yung topic, kung ano lang yung ano, yun lang ang pag-uusapan. At sa kabila naman po ay ang brain ng mga babae ay hinilintulad sa isang ball of wires. Na ang lahat ng bagay ay konektado sa isa't isa. Ang pera ay konektado sa mga anak, ang mga anak ay konektado sa trabaho, ang trabaho ay konektado sa pagkain, ang pagkain ay konektado. Ganun daw po siya. At ang lahat ng mga bagay-bagay ay konektado sa isa't isa. Para daw itong isang internet super highway na minamaneho ng emotion, no? It's been driven by emotion, no? Kaya ang isang bagay, pag nilagyan ng babae ng emosyon at nagsama ito, maaalala niya ang lahat, no? Parang kung sakali magkaroon kayo ng diskusyon at naramdaman niya yung ganitong emosyon, mararamdaman niya, maaalala ng mga babae kung ano yung nakaraan. Ay lalagyan niya ang mga tagpo, ang mga bagay-bagay na emosyon. Ang mga senaryo sa kanyang buhay ay nilalagyan niya ng emosyon. Usually, nangyayari din sa aming mga lalaki to, kaya lang hindi namin pinapansin kasi wala kaming pakialam. No? At sa mga lalaki kasi, meron kaming favorite box. At ito yung favorite box namin ito ay tinatawag naming nothing box. At yung nothing box na ito ay walang laman. No? Wala po siyang laman. At from time to time ay pinupuntahan namin itong nothing box. No? Kung makakahanap kami ng paraan, pupuntahan namin itong nothing box. At hindi ito nauunawaan ng mga babae dahil hindi nila alam kung ano yung nothing box. Ang nothing box bigyan ko yung halimbawa. Ang nothing box yung uupo kunwari ang isang lalaki at manonood siya ng TV at wala siyang gagawin. Hindi manood lang ng TV, lilipat niya ng remote. At pag nakita siya ng babae, ano ang mangyayari? Maaasar yung babae kasi ayaw na ayaw ng mga babae na nakikita nila ang kanilang asawa na walang ginagawa. Hindi po ba? Ayaw nila yun. Hindi nila maunawaan ang nothing box kasi ang isip nila ay kung saan-saan. Ang isip nila ay parang, sabi nga natin kanina, parang isang ball of wires na
Konektado ang lahat. Walang pagpapahinga ang kanilang mga iniisip. No, 'di ba? Siguro maga pa lang iniisip na nila na ano kaya ulam namin? Ano kaya ang ugahan namin? Ano kaya ang tanghalian namin? Ano kaya ang hapunan namin? Ano kayang iluluto? Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, no? So, madalas ayun po yung iniisip ng mga babae. Kaya pag nakikita nila yung mga asawa nila na walang ginagawa at nakaupo lang, ay nagagalit sila madalas, no? Ayan po ang kaibahan ng ng kaisipan ng mga lalaki at kaisipan ng mga babae, ano? At aminado po ako, sinasabi ko po kay Cecil na minsan nanduron po ako sa aking nothing box at huwag niya akong istorbohin kasi nanduron ako sa aking nothing box. No? Ayan, para po sa ating pagpapatuloy. So, kanina po binasa po natin yung sa Tito 2:3-5. Ang mga qualities of every godly woman needs to have. Una po, a godly woman exercises self-control. A godly woman exercises self-control. Ang pagpipigil sa sarili ay madalas na isang hindi pinapansin na kabutihan sa ating lipunan, na kulang sa pagpipigil sa sarili ay sumisira ng maraming bagay sa pamamagitan ng chismis, galit, o makasarili. Minsan, hindi napipigilan ng mga babae ang kanilang sarili na mag-burst out, lalong-lalo na pag sila ay pagod na, pagdating sa trabaho, gagawa pa sila sa bahay, maglilinis pa sila, gagawa pa sila ng assignment, tapos nung nasa trabaho sila, sesermonan pa sila ng kanilang amo. Yung exhaustion, yung stress, yung pagod, minsan nanduro na sa kanila. Tapos, minsan, meron pa kayong hindi pagkakaunawaan na mag-asawa, dadagdag pa itong si lalaki, yung kanyang asawa, ay nagbe-burst out siya, no? Na napupuno siya, nagagalit siya, hindi niya na-exercise kanyang self-control. So ano ba ang magandang gawin dito? Una, ang magandang gawin para ma-exercise ang ating self-control ay we count 1 to 10. No? Pag tayo ay galit na, yung malapit na tayo, we count 1 to 10, isa daw yun. O kaya naman, whispering a prayer. No? Habang malapit ka na magalit, o pwede kang, Panginoon, para hawaan niyo na po, tulungan niyo po ako. Yung gano'n, ano, para mawala yung galit natin, whispering a prayer. O kaya naman, you just need a walk. No? Kailangan mo munang lumabas ng bahay sandali, maglakad-lakad, umikot-ikot. No? Huwag ka lang papaabot ng curfew, no? Baka mahuli ka. Humingi ng tulong sa Diyos na bantayan ang iyong dila. Kasama rin sa self-control ay yung pagpipigil sa sarili ng chismis. No? Dapat bilang isang godly women na dapat ikaw ay mapagkakatiwalaan, ikaw ay humble, no? At alam mo kung paano pipigilan ang iyong sarili. Sabi doon kanina sa ating teksto ay hindi daw tayo dapat nagpapaalipin din sa alak. Dapat pala ang babae ay hindi nagpapaalipin sa alak o hindi umiinom. No? Binabantayan ang kanyang sarili at iniiwasang makasira ng ibang kapwa. Ayan po ang number 1 natin. A godly
woman exercises self-control. Pangalawa po, a godly woman raises children well. Sabi po dito sa 1 Timothy 10:5a, kilala sa paggawa ng mabuti, nagpapalaki ng maayos sa kanyang mga anak. Ang kababaihan ay dapat inaalagaan niya ng mabuti ang kanyang mga anak. Binibigay ang mga pangangailangan nito. Inaaruga. Inilalapit sa Diyos. Dinidisiplina ng may pagmamahal. Ganon dapat ang isang godly woman. She will raise his child well. Binibigay kung ano yung mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Pinapakain, tinuturuan, at inilalapit sa Diyos. Sabi nga, at dinidisiplina ng may pagmamahal. Pangatlo, godly women teach what is good. God instruct the older women to teach what is good to the younger women. The truth is, no matter what age, no matter your age, you are always an older woman to someone, even if they are teenagers, no? Kaya dapat po ang mga matatandang babae ay tinuturuan yung mga nakababata mga babae, kahit na ito ay may mga asawa na at mga anak na. Hindi po ba napakagandang tingnan na ang isang matandang babae sa iglesia ay kinakamusta niya yung mga kapwa niya babae? Uupo sandali, kamusta ka na? Kamusta ba kayong mag-asawa? May maitutulong ba ako sa inyo? May problema ba kayong mag-asawa? Well, napakagandang impluwensya po noon. Making an effort to be a mentor to someone, to go out of your way and reach out all the younger lady will be a huge blessing for the both of you. Magiging legacy mo ito na ikaw ay tumutulong sa ibang mga kababaihan, yung mga matatanda nating mga babae, tumutulong sa mas nakababatang mga kababaihan na kung papaano i-handle ang kanilang mga asawa, kung papaano magluto ng ganito, gumawa ng ganyan, no? It's a legacy na maipapasa ng isang matandang babae sa mga nakakabata. Maaaring yung mga ages po ito yung mga senior, yung tinutukoy po dito, yung mga senior age ng mga babae na nagtuturo sa mga babaeng may mga asawa, nag-uumpisa pa lang, na gumawa ng pamilya, at the same time, kahit sa mga teenagers, no, nagbibigay sila ng payo. It's a legacy para sa kanila yon. Pang-apat, a godly women love her husband and children. Observing the lives of women in the Bible shows that family love is the key. No? God instructs Christian women to love their husband and children. This is the principal aim, mission, and career ng mga babae. Ang pagtutok o pag-focus sa tahanan ang pinakadakilang bagay na ginagawa ng babae upang maitayo ang simbahan. Kapag ang tahanan ay masaya, ang simbahan ay magiging matatag. Pero kapag nasira o bumagsak ang bahay, magsisimula na ring masira ang simbahan.
Hindi po ba totoo po ito? Kapag ang isang manggagawa ng, ng iglesia ay napakasaya, napakaayos ng kanyang tahanan, magre-reflect din ito sa kanyang simbahan. No? Lalong-lalo na pag sinusuportahan ng ah, ng asawang babae ang kanyang manggagawang asawa, o kaya rin magkasama sila sa gawain ay napakasaya, napakagaan. Hindi po ba? Ano? At kailangan ang isang babae ay nirerespeto at ginagalang niya ang kanyang asawa. Minsan may narinig po akong isang biruan ng mga kababaihan at narinig ko po na pinagtatawanan nila ang isang lalaki na asawa rin ng kanyang kausap, no? At para sa isang lalaki kasi ang ganitong bagay ah, ah, ay nakakawala ng respeto, lalong-lalo na kung manggagaling pa mismo ito sa iyong asawa. No? Ang respeto dapat ay nanggagaling mismo sa iyong tahanan. No? Dapat ang isang babae nire-respeto niya ang kanyang asawa. Hindi niya pinagtatawanan o hindi niya ito dapat ipinahihiya, no? Sa harap ng ibang tao. No? Sa harap ng ibang tao. Kasi napakalaking bagay po na marespeto ang isang lalaki ng kanyang may bahay. Kagaya na lang po ng kung mapapansin po ninyo, ang ibang, kunyari, may nakita po kayong nagbibiruan ng mga lalaki o na mga ano. Iba kasi pag ang asawa mo ang nagbiro na sa iyo, o iba kasi ang dating kapag ang pamamahiya ay manggagaling mismo sa iyong asawa. So dapat inirerespeto ng babae ang kanyang asawang lalaki. At sabi rin po dito sa Ephesians 5 22 to 24, hindi ko na ho pa. Wives, submit to your husband. Pasakop po kayo sa inyong mga asawa. No? Magpasakop dapat ang mga babae sa kanilang asawa. Dapat sinusunod ng babae ang kanilang mga asawa. Sabi nga po doon kanina sa Tito nating binasa, ayun, mabait na nagpapasakop. Mabait na nagpapasakop sa kanilang asawa. Ibig sabihin po mabait, no? May paggalang na nagpapasakop sa kanilang mga asawa. Next naman po, God encourage us to love our children. God encourage us to love our children. Alam naman po natin na ang pagmamahal ng isang magulang o ng isang magulang na babae o ng isang ina sa kanyang anak ay hindi matatawaran. Dahil dinala niya ito ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan, inalagaan, pinainom ng vitamins, at halos mailagay ang kanyang paa sa hukay dahil sa panganganak. Kaya ganun na lamang kamahal ng mga magulang, no? Ng magulang na babae o ng ina ang kanyang anak. No? Kaya alam mo sa panahon ngayon, lalong-lalo na ngayon na tayo po ay nasa quarantine period pa,
tayo siya ay nasa ECQ, GCQ, basta lahat ng Q ay tayo po ay naka-quarantine. Madalas po sa atin, mga na naka-work from home, no? At minsan ang nagiging nagiging distraction ang mga kabataan, lalo na pag may mga meetings, may mga on calls, 'di ba? Biglang kakatok ang anak mo sa pintuan. Mami, ay, ikaw ay nadi-distract sa iyong trabaho. Pero ang sabi po dito ni C.S. Lewis, and I quote, sabi ni C.S. Lewis, "A child are not a distraction from important work. They are the most important work." Tama nga naman. Hindi distraction ang mga bata para sa iyong trabaho. Dahil kaya naman natin ginagawa ito, kaya naman tayo nagtatrabaho para sa mga anak natin. Kaya never silang magiging distraction para sa atin. Di ba? At sila ang pinaka-importanting bagay sa ating buhay, ang ating mga anak. Di ba? Panglima, a godly woman is a keeper at home. Sabi po dito, if the walls of your home could talk, would they speak of a loving family, conversation, games, and laughter? Or would they describe it's just a simple place to crash for the night before everyone goes their own separate way? Ang ating bang tahanan ay, kung ang mga dingding sa ating mga tahanan ay makapagsasalita, sasabihin ba nila ang pamilyang ito ay masaya? No? May tawanan, may paghaharutan ba rito? Naglalaro ba itong mga tahanan na to? No? Meron bang mga magagandang bagay na nangyayari sa tahanang ito? O kaya naman sasabihin nila, ang tahanang ito ay parang dormitoryo lang. Umuwi lang ang mga tao dito para matulog at kinabukasan sila ay mag-aalisan na, pupunta na sa kanilang gawain, sa kanilang trabaho. Ang isang babae ay dapat na sinisikap na mapanatili ang komunikasyon sa loob ng tahanan. Magkaroon ng family bonding, sama-samang kasiyahan, sabay-sabay na pagkain, no? Pagkakaroon ng devotion and family game. So dapat pala, ang isang babae, ang godly women, ito ang ginagawa. Pinanatili niyang masaya ang kanyang tahanan. Pinag-uukulan niya ng pansin ang kanyang tahanan. Pero ngayon, parang iba na. Marami nang hindi nakakagawa nito sa kanilang mga tahanan. No? Ngayon, ang mga magulang o ang mga nanay, para kung ayaw nilang maistorbo, pinababayaan na lang nila ang anak nilang mag-gadget. Hindi na nga nila alam kung ano nangyayari. Hindi na nga nila minsan alam kung kumakain ba yung anak nila. Okay lang sa kanila, basta tahimik yung anak nila. Nandiyan sa isang sulok, nag-gadget. Nag-i-explore ng kung ano-ano sa internet. No? I remember nung nagkaroon ng isang panawagan sa YouTube ba to o sa Facebook na yun tungkol doon sa si Momo, no? yung isang ibon ba yun na parang Japanese character na
na na maraming tintakot na mga bata, na ang ibang bata ay yung ibang bata ay napipilitang gumawa ng hindi maganda. O ang iba, meron pang nababalita na ito ay nagko-command na mag-suicide ang isang bata. So, hindi lang tama na ikaw ay nasa bahay, no? No? Ah, keeping the home is more than staying at home. It is having a heart that is fixed on the home. Hindi lang dapat na ikaw, ang isang babae nasa bahay, dapat alam niya rin kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay. Sabi sa Proverbs 31:27, she looks well to have a way of her household and does not eat the bread of indolence. Yan. Dapat ang mga babae sa kanilang tahanan ay aware sa mga ganito, lalong-lalo na po ngayon na laganap ang media, ang internet, 'di ba? Dapat aware po tayo kung ano ang pinanonood o tinitingnan ng mga anak natin. No, baka mamaya magulat na lang tayo minsan na hindi natin alam kung ano na ang nangyayari sa ating mga anak. Dapat inaalagaan natin sila. At para sa ika-anim, a godly women love God first. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang mahalin ng babae ang Diyos bago ng buong puso, kaluluwa, buong isip at buong lakas. Ang kanyang relasyon sa Panginoon ay ang dapat na mauna bago ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, ang kanyang kaibigan. Ito po dapat ang inuuna ng mga babae. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Bilang isang babae, bago niya unahin ang lahat ng bagay, dapat inuuna muna niya ang Panginoon. Maraming kahangahangang responsibilidad at gawain ang mga kababaihan na kung minsan ito ay kung minsan dito na natutuon ang kanilang oras o ang kanilang direksyon. Ngunit dapat unahin ng babae ang kanyang relasyon sa Diyos dahil ito ay higit sa lahat. Gaya po ng mababasa natin sa Lucas 10 na ginawa ni Maria. Dito po sa Lucas 10 ay mababasa natin na ang ginawa ni Maria ay nakinig muna siya sa Diyos kay Jesus. No? Ibang-iba doon sa ginawa ng kanyang kapatid na si Martha. Si Martha ay abala dahil ang Panginoon ay dumalaw sa bahay nila ni Martha at ni Maria, at si Martha ay abalang-abala sa paggawa sa kanyang mga bisita, sa kanilang mga bisita. Pero ang ginawa ni Maria ay mas kinalugdan ng ating Panginoon, mas kinasayahan. Sabi dito sa Luke 10:42, ngunit iisa lamang ang kailangan piliin ni Maria, ang mabuti. Ito ay hindi na maaalis sa kanya. As a mother and wife and servant, we came to be busy. But please, friend, take a time to sit with His feet. Take a time
na huminto muna sa lahat ng gawain. Huminto muna sa mga nakakapagod na gawaing bahay. Huminto muna dahil kailangan unahin ang Panginoon. Huminto muna dahil kailangan na ang Panginoon lagi ang mauna bago ang asawa, ang anak, at ang pamilya. Ilan lamang po yan sa mga dapat nakatangian ng mga babae. Marami pa pong iba. Tunay po na ang mga kababaihan ay hindi dapat binabaliwala. Sila ay dapat na ginagalang, nirerespeto. At isa rin sa mga hinahanap ng mga kababaihan, mga lalaki, take note, na kailangan sila ay laging binibigyan ng assurance. Laging binibigyan ng assurance na dapat lagi sila ay sinasabihan natin na kung gaano natin sila kamahal. Kung gaano natin sila iniibig ba. No? Kagaya pa rin nung una na kung paano natin sila nililigawan. Diba? Ang gusto ng babae kasi lagi is yung pinapaalalahanan sila kung gaano sila kamahal ng lalaki. No? Sa akin po pagtatapos, meron po babasahin. A woman can bring out the best and the worst you can be. She can kill with a smile. She can wound with her eyes. She can ask for the truth, but she'll never believe in you. She hides like a child, but she's always a woman to me. Isa pong kinanta ni Billy Joel na nagpapatungkol sa mga ugali ng mga kababaihan. Oo nga, sila ay laging, they are always a woman to us. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po. Salamat po sa mensahe sa umaga na ito. Last week, yung ating pong napakinggan na mensahe about sa mga kalalakihan at sa umaga na ito, about naman po sa mga kababaihan. At ang lesson po sa umaga na ito, we must love, respect, and understand the women. At syempre kayo naman mga kababaihan, dapat alam niyo po yung responsibilidad niyo. Salamat po sa mensahe, sa pagpapala ng Panginoon. Let us pray. Maraming salamat po, O Diyos, sa mapagpalang mensahe na napakinggan namin sa umaga na ito. Dinadalangin po namin ang mensahero na iyong ginamit upang pakinggan ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang buhay ni Kuya Paul V. Ingatan mo siya, anuman ang kanyang ginagawa. Gawin mo po siyang isang mabuting ama, isang mabuting asawa, at isa pong huwarang lingkod ng ating Panginoon. Anuman po yung mga nais niya, tulungan mo po siya, Panginoon. Higit sa lahat, masunod ang iyong kalooban. Dinadalangin ko po ang buhay niya na puno ng pagsusumikap, na puno ng naisin na makapaglingkod sa iyong ubasan. At sa umaga nito mga Panginoon, dinadalangin ko rin po ang bawat kapatid sa pananampalataya kung saan sa mga oras na ito ay nanonood sila. Dalangin ko po ang buhay ng bawat isa na lagi niyo po kami iingatan, ng aming pong safety higit sa lahat. Idinudulog po namin ito sa inyo, Panginoon.
sa kabila ng dumarami pa rin ang kaso ng COVID-19, pero alam namin, Panginoon, na sa inyo lamang kami dapat magtiwala. At kayo po ang Diyos na makapangyarihan, manggagamot, at lagi po kami niyayakap sa anumang dapat naming kalungkutan at dapat naming katakutan. Marami pong salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo, lalong-lalo na sa mga kababaihan na maging mapagkumbaba sila, na magpasakop sila sa kanilang mga asawa, at higit sa lahat, maging banal at maging tapat na lingkod, Panginoon, ng iyong kawan. Marami pong salamat, at ang lahat po na ito ay dinadalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Makikita po sa aklat ng Una Kronika, Kabanata 29, talata 10 hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Sabi po sa talata 10, pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoong Diyos ng aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan, magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari, o Panginoon, at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo, at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Muli po, mga kapatid, inaanyayahan namin ang bawat isa na sa susunod na linggo, tayo po'y magsama-samang manood sa ating Facebook page ng KKC Channel at sa ating YouTube channel ng KKC. Isa pong mapagpalang araw at magandang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga taong nilay.